Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming channel. Si Beng Beng naka-ready na. Uy! No! Huwag mo patay ng ilaw. Naka-ready na po siya kasi meron po silang Christmas concert. Andiyan na yung, ano mo? Clarinet. So, ayan po. Alis muna kami. Buti hindi po ganun kalamig. Ay, dyan pala si Papa. Kaya pala sabi ko dito. Dito kami dumaan. Dito pala siya kanina nag-park. Ganda ng panahon ngayon. Hindi ganun kalamig. Pero bukas babawi. Tubig. Dali. Hello mga ka-viewers. Dadong. Good evening mga ka-viewers. Tara, samahan nyo kami. Manood tayo ng Concert nila. Christmas concert po ito ng mga bata. Beng Beng. Sa ano nila, yung sa banda nila. Bali yung instrument niya, clarinet. Maganda pagka nakakasali yung bata sa banda. Kasi halimbawa, pagka mahiyain siya, nagbi-build din ng self-confidence niya. Si Denise wala rin namang alam sa instrument. Wala siyang alam dati sa instrument, kaso lang syempre, meron silang practice, tapos sa bahay, pagka halimbawa, meron piece na binibigay sa kanila, may libro kasi yun eh. Nagpa-practice siya sa bahay. Tapos, parang dali niyang, matutunan yung kanta, kung paano niya tugtugin. Minsan nga hindi na nga masyado madalas nagpa-practice. Dati, madalas siya nagpa-practice pero ngayon parang ang bilis na niyang makuha kung paano niya tugtugin yung clarinet. Yung lang to, yung idea lang to para lang sa mga baguhan pa. Yung instrument na to, nire-rent lang. Pwede nyo man siya bilhin, pwede nyo man hulugan, pwede din rent, no? Diba? Depende sa option na gusto mo. Kung afford mo naman, bibilhin mo na lang. Kung pagsali sa banda ng mga bata, meron po siyang bayad na 145 per year. Yes, for ano yan? For? For your concerts, for your field trips. Ayun nga, field trips, yun yung mga nagpa-practice kayo sa ibang school, di ba? Di ba? Nagpe-perform pala. So, ganito po yung ating kalsada ngayon. Buti na lang, hindi siya talaga, black ice. Kasi kahapon, di ba nga, yung nabanggit namin sa previous na vlog namin, may freezing rain. So, ngayon, hindi naman siya ganun kadulas. Pero, alam namin, sa ibang part, like, yung mga papuntang Manitoba, may mga, may mga daan doon na sobrang, delikado. So, sinara yun kasi, yun nga, madulas. Meron pa nga doon parang na-stuck na sasakyan. Nakita ko sa post.
na po yung concert nila ni Beng Beng. Kamusta yung concert, Beng? Nawalan siya ng boses. Ilang music lang yung tinugtog nila. Short kasi wala yung high school. Kasi wala nga yung high school. Ano lang, grade 6, 7, and 8 lang. Oo nga. Ayan, no? Traffic. Palabas. Ito yung mahirap pagka uwian. Tapos nauna pa yung doon nakapark pa, no? Mas nauna pa sila dyan, no? Yung mga galing doon sa Hindi naman parking. tayo na magsiksikan. Okay. Sila dyan. Tatawid. Parang wala naman. Sino nagpindot nun? Walang tao na may pumindot dun sa pedestrian lane. Parang tipid ng mga bahay dito sa Christmas light, no? Oh, yung ganda ng Christmas tree. Wala masyado. Ay, hindi ko pala nabuksan yung Christmas light natin doon. Ayan, yung mga Christmas lights po dito sa mga bahay-bahay. Hindi siya ganong kabonggacious kagaya sa Pinas. Ayan, nagluto po ako ng lugaw para may makain si Denise. Kasi umabsent po siya ngayon, gawa ng may ubo pa rin siya. Yan po yung ulam ni Dadong ngayon. Daan na tayo. Sarap, no? Kunti lang yung sabaw. Tama lang. Ilang piraso isang bangus lang. Isang bangus lang yun. Ang dami. Sarap siya. Sarap. Hindi halata. Lumulunok ka na. Hindi ka pa Pork din nakasubo. naman pero pas mo na tayo. Pas mo na sa pork. Hello mga ka-viewers. Welcome back po sa aming channel. Andito po tayo sa aming kusina. Kasi gagawa po ako ng chicken empanada. Unang-una po pala sa lahat, maraming salamat sa lahat ng mga viewers namin na nagpaabot ng tulong para sa gift giving namin sa mga seniors doon sa lugar namin. Ayan. Maraming salamat sa mga nagbigay ng early pamasko. Tapos, syempre sa mga hindi po nag-skip ng ads, malaking bagay po yun sa channel namin. Siguro this weekend, maipadala ko na yung pera. Tapos, makapamili ng mga groceries. At before Christmas, sana maipamigay na namin yung mga gifts natin sa kanila. Tsaka, maraming salamat pala kay Miss M. Alam mo na yun kung sino ka. Maraming salamat sa dagdag na pamasko para sa mga seniors namin. Malaking tulong po yun. Alam kong magiging masaya yung mga seniors namin doon kasi alam mo yun, hindi naman talaga nila in-expect na magbibigay na naman kami. Magbibigay tayo sa kanila ng kahit konting pamasko lang. Alam mo naman sa probinsya yung mga seniors, 'di ba? Ano na sila, tuwang-tuwa na sila na mabigyan sila ng kahit maliit na bagay, lalo pag Pasko. Naku, kakatuwa. Ayun, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming channel, pa-subscribe na lang. Yun na lang po yung pamasko nyo po sa amin. Maraming salamat sa palaging panonood sa mga videos namin. Paki-like itong video, tsaka pa-comment. Kasi may malaking bagay po yun sa aming channel. Nakakaiyak. Nakakaiyak yung sibuyas. So, nahiwa ko na yung manok. Tapos, magigisa na ako. Ayan po, nagigisa na ako dito ng sibuyas tsaka bawang. So, ilagay ko na tong minced na chicken.
And so, hayaan po muna natin siya mag-brown. Tapos, ilagay na natin yung mga pampalasa like toyo, oyster, sugar, paminta, tsaka, ano pa ba? Yung mga gulay. So, ayan. So, ayan na po yung ating chicken. Pwede na natin ito timplahan. Lagyan muna natin ng soy sauce. Oyster sauce. Tansya-tansya lang. Yan. Lagyan po natin ng paminta. Sugar. Ayan, add na po natin yung ating carrots. At yung ating patatas. Okay. Hugasan ko lang yung frozen na green peas. Dagdag na rin natin to. Yan o, ganda tingnan. Ang kulay ng ating palaman sa empanada. So, ilagay na po natin yung slurry. Ito yung tubig, tsaka yung cornstarch. Yan. Para yung palaman natin sa empanada, hindi siya dry. So, yan. Ready na po yung ating palaman sa empanada. Gi-scoop na po tayo ng flour dito sa ating mixing bowl. Yung list of ingredients po, ilagay ko na lang sa description box kung gusto po nyong gayahin yung ating empanada dough. Yan, okay na yung flour natin. Next is yung ating sugar. Yan na po yung sugar natin. Salt. Next is ang ating baking powder. Okay. Yan, mix lang po natin yung ating dry ingredients bago natin ilagay yung ating cold butter. Gagamit lang po ako ng pastry cutter para ma-mix po yung ating butter dito sa ating flour. Pwede naman pong kamay yung gamitin pang mix dito sa butter tsaka flour. Kaso lang, ako nangangalay yung kamay ko, yung mga daliri ko pagka yung kakaganon ba sa butter. Kasi matigas siya eh. So, itong pastry cutter, nakakatulong siya. Yan, ituloy lang po hanggang sa ma-mix na maigi yung ating butter sa flour. Lagay na po natin yung ating eggs. Ayan. Tapos yung ating cold water. Alisin ko lang to.
Ayan. Gagamit lang po tayo ng gloves. Tapos nilagyan ko lang siya ng konting oil kasi pagka minix natin to, for sure didikit siya. Ano, nakatulong pagka meron siyang konting oil. Ganyan ang itsura niya. Kung medyo dry po yung dough, pwede nyo pang dagdagan ng tubig. Dahan-dahan lang yung paglagay ng tubig. Para hindi naman siya sobrang basa. Kailangan ng matinding pasensya para makagawa ka ng dough. Parang yung paggawa din ng tinapay, ganun din yun. Pagka wala po kayong stand mixer, kailangan yung imano-mano yung pagmasa. Nakakapagod yun. Naku. Ang una kong gawa ganun. Wala akong stand mixer. Mano-mano. Kaya ang tagal kung bago makagawa ng dough. So, ayan po. After 10 years, nabuo na rin natin yung ating dough. Yan na siya. So, takpan lang natin to tapos ilagay natin sa fridge ng mga 30 minutes. Yan o. Sinaantay ko lang po yung 30 minutes para makabalot na ako ng empanada. Ayun nga pala, kakabasa ko lang yung tungkol sa strike ng Canada Post. Nasa 3rd week na pala sila, yung strike nila. So, hanggang ngayon, ang daming affected po na mga nandito sa Canada, lalo na yung mga online sellers, mga ganun. Yung mga umu-order online. So, kagaya sa amin, 3 weeks na yung pina-order namin na yung item ni Denise. Nasa Vancouver. Nandun nakatambay ng 3 weeks na. So, ina-expect namin sana na dumating nung nakaraang linggo pa. Hanggang ngayon, hindi pa nadating. Tapos, may napanood din ako nung isang araw, yung kababayan natin na online seller dito sa Canada. Hindi sila maka-out ng mga deliveries nila kasi nga, yun nga, naka-strike pa din yung Canada Post. So, affected yung mga business. Tapos, syempre, sana magkaroon na sila ng agreement para, 'di ba, tuloy-tuloy na yung business ng mga online sellers. Tsaka yung iba pang mga businesses na gumagamit ng service nila. Kaya yung sabi ng mga tao ngayon, kasi 'di ba magpapasko, magbabagong taon, dito na lang sila bumibili sa mga stores sa area. Unlike dati daw, through online talaga sila. Tsaka isa pang affected pala yung mga nagpapagawa ng passport. Ayan. So, marami daw delay sa mga nagpaparenew, nagpapagawa ng panibagong passport. So, kung halimbawa, hinahabol mo yung passport mo na magawa agad, ma-renew, medyo matatagalan. Kaya mahirap pala ngayon pagka nagkaroon ng emergency, no? Tapos yung yung passport mo, parang pinarenew mo, na taon pa sa gantong may strike. So talagang maraming apektado. And magsha-shoutout pala muna ako kay Rubina TV. Sabi niya, Merry Christmas sa inyo. Pa-shoutout sa mga taga Buga, Libon, Albay. Ayan. Hello po dyan sa inyo sa Albay. Shoutout din po kay Mary Jane Roy ng Seattle, Washington. Ayan, sabi niya masarap ang palabok at puto cake with salted egg and cheese. Oo, pang handa sa Pasko. Ayan, maraming salamat po sa palaging panonood sa mga videos po namin. Ayan, pwede na po tayong mag-start ng pagbabalot ng empanada. Muna. Ito yung ating palaman. Ayan, o.
Yan, nilagyan ko lang dito ng flour para hindi dumikit yung ating dough. So, titimbangin ko lang po yung ating dough, mga 80 grams kada piraso. Okay. Para pare-pareho yung paggawa natin. Kasi minsan may maliliit, may malalaki. Para walang lamangan eh, no? So, ayan po, naka-slice tayo ng 20 pieces. Binilog ko na lang bago natin i-flatten. Tapos, lagyan na natin ng palaman. So, ayan. Yan po, pina-flatten ko na yung ating dough. Huwag lang masyado nipisan para hindi siya mabutas. Kasi nagbe-break din siya pagka sobrang nipis dahil nga lagyan natin siya ng palaman. Yan. Tapos, eto. Sukatin natin to. Ayan. Tapos, i-press lang natin para makuha natin yung bilog na shape na ating dough. Diba mas madali? Yan. Yung sobra na to, pwede pa tong ipunin at gamitin mamaya. Ayan o. Diba? Ang ganda. So, ayan na po. Lagyan na natin ng enough lang na palaman. Huwag masyado madami kasi maano din siya. So, sobra sa ating dough. Wait. So, ayan po. Nalimutan ko yung egg whites. Lagay natin dito sa paligid ng ating dough bago natin siya i-seal. Yan. Para kapit na kapit. At hindi siya mamaya mag-break. Ganun yun. So, yan. Tapos, isilang natin ng ating tinidor. Ayan. Diba ang ganda? Tingnan nyo, oh. Ang ganda na empanada, no? So, ganun lang kadali ang paggawa ng empanada. And so, ilagay ko na dito sa ating baking tray. Ayan. So, tuloy-tuloy lang natin hanggang sa matapos natin lahat malagyan ng palaman. Move ko lang para makita. Ayan po. Ayan. Kasi yung iba gusto nila yung nakikita talaga kung paano ginagawa. Ayan, lagyan lang natin ng flour kasi dumidikit siya sa ating rolling pin.
kalat ko. Pasensya na, makalat ako. Matrabaho lang po talaga yung paggawa ng empanada. Kailangan ng matinding pasensya para makakain ng masarap na empanada. Ayan o. Ganyan lang. Hindi po ito matalas yung kutsilyo pang ano to, pang butter. Butter knife yan. Ayan. Ganda. So, lagyan natin ng palaman. Tapos, lagyan natin ng egg whites sa paligid. Ayan. Para selyado talaga. Yun. 'Di ba? Tapos, press lang. At, ayan o. Press din natin ng dulo ng tinidor. Para kumapit. Kasi bumubuka to pagka yung hindi mo siya maipit na maayos. Ayan. Ayan, pangalawang empanada. So, ayan mga ka-viewers, tapos na po ako magbalot ng ating empanada. So, ayan po siya. Bale, 20 pieces ang aking nagawa. Ayan o. So, bale, ibibake natin siya ng 35 to 40 minutes. Ayan. Pero dahil bukas ko pa to ibibigay sa pagbibigyan ko, ayan, hindi ko na maisama dito yung pag-bake. Basta yun, ibibake lang siya ng 35 to 40 minutes hanggang sa maging golden brown siya. At yun na, okay na yung empanada nyo. Kasi ilang beses ko na siyang tinry na ganun lang po katagal yung pag-bake. So, pwede ko siyang i-store muna sa fridge. Ayan, tatakpan ko lang siya. Tapos bukas ko na siya ibibake. So, hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. So, ito pong recipe, ilalagay ko lang po sa description box kung gusto po nyong gayahin. At nung nakaraan po kasi may nagtanong kung paano ko ginawa yung aking empanada dough. So, ayan. Ngayon ko lang naipakita kung paano ko siya gawin. So, ayan po. Hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming channel, pa-subscribe na lang. Ingat-ingat. Bye-bye!